Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Robin Hood Padilla, nag-comment kay Bato. Nag-comment kay Bato. Bakit mo ba pinag-iinitan ng marami si Bato? Bakit daw ba ano pang problema kay Bato? Wow. Ang tindi ni Robin. Dinidipinsahan si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Robin Hood Padilla, ito yung matindi dito. Sabi ni Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa ay hindi naman senador ng Senate Building. Ito. Ano po kaya ang ipinuputok ng inggit at kailangan pag-interesan ang pagpataw sa kanya ng mga parusa sa hindi pag-attend sa session? He is a senator of the Filipino people, not a senator of the Senate Building. Mga kabunyog. Yan yung depensa, todo tanggol ni Robin Hood Padilla sa kanyang kapwa DDS na senador. Kanyang kapwa Duterte Senate, pro Duterte Senator na si Bato de la Rosa. Sabi ni Robin Hood Padilla, senator siya ng mamamayang Pilipino. Senador siya ng mamamayang Pilipino. So ibig sabihin, dahil senador siya ng mamamayang Pilipino, hindi niya kailangan na nandun sa Senate office niya lagi. Hindi siya kailangan. Kasi senador naman siya ng buong Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. Pwede naman siyang magtrabaho bilang senador na naka-stay siya sa Davao o kung saan mang lugar. Senador pa rin siya niyan. Kahit hindi naman siya umaattend sa session, senador pa rin siya. Kasi hindi naman kailangan na doon siya sa Senate building nag-i-stay o nag-uopisina. Ang tindi nito. Ang tindi ng argumento ni Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Imaginin nyo yan, bakit daw tayo o ang maraming tao ginagawang issue ang hindi pag-attend ni Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado? Simple lang yan, Robin. Simple lang yan. Dahil siya ay senador ng Pilipinas. Binuto siya ng mamayang Pilipino at dapat gawin niya yung trabaho niya. Ano ang kasama sa trabaho niya? Kasama sa trabaho niya na dapat nagre-report siya dyan sa Senado. Kasama yan sa trabaho niya. Alam nga namang binuto kang senador tapos hindi ka nakikita dun sa Senado. Tama ba yun? Mabuti na lang kung tulad nga ng sinabi ni Senadora Leila de Lima, involuntary. Ibig sabihin, hindi mo naman kagustuhan. Bakit hindi ka nakakapag-opisina sa opisina mo sa Senate building? Tulad niya. Kinasuhan ng gawa-gawang kaso ni Duterte, hinarap niya yun, nakakulong siya. So, hindi niya naman kagustuhan na hindi maka-attend o hindi makapag-opisina doon sa opisina niya. Sa katunayan nga, noon, si Trillanes, nung nakakulong si Trillanes, nag-request pa siya noon na umattend sa mga sesyon ng Senado. Payagan siyang makapag-attend sa sesyon ng Senado. Kaya lang, hindi naman pinayagan ng korte. Sabi ng korte, kapag may kaso ka, nakakulong ka, malilimit na talaga ang kalayaan mo. So yun, hindi siya pinayagang maka-attend sa session sa Senado. Pero, ginawa niya yung trabaho niya bilang senador. So ibig sabihin, yung hindi niya pag-attend sa session sa Senado, ay hindi niya kagustuhan. Ganon din si Leila de Lima. Hindi siya nakaka-attend sa session dahil nakakulong siya. Involuntary yung hindi niya pag-attend. Pero alam niya na trabaho niya bilang senador na dapat uma-attend siya sa session ng Senado. Bahagi yan ng kanyang trabaho. Pero hindi niya lang magawa dahil nga may kaso siya. Kinasuhan siya ni Duterte ng gawa-gawang kaso. Pero yun, involuntary yun. Hindi niya kagustuhan yun. Baliktad kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, siya ang may gusto na magtago. Siya ang may gusto na magtago. Bakit? Pinilit ba siya na magtago? Hindi. Kagustuhan niya yun.
sabi nga ni Senador Ping Lacson, bakit naman kasi nagtatago siya? Wala pa naman yung arrest warrant. Mag-opisina ka muna, sabi ni Senador Ping Lacson. Magtrabaho ka muna. Pero itong si Robin Hood Padilla, bakit daw pinag-iinitan si Bato? Kasi sumisweldo siya, Robin Hood Padilla, sumisweldo siya galing sa pera ng bayan na hindi niya naman pinagtatrabahuhan. Ngayon, sasabihin nila ni Amy Marcos, hindi, nagtatrabaho naman si Bato, hindi lang pumapasok sa Senado. Ay hindi yun. Kasama sa dapat na trabaho niya, yung pagpasok sa Senado, pag-attend sa mga session nito, pag-attend sa mga committee hearings nito. Trabaho niya yan. Kaya may karapatan ang taong bayan na magreklamo dahil pera ng taong bayan ang sinisweldo niya. Yung staff ng opisina niya, sabi 5 million daw yun bawat buwan. Pera yan ng taong bayan. Kaya may karapatang magreklamo ang taong bayan. Kaya wag mong sabihin yan, Rubin, bakit nagrereklamo ang marami? Karapatan naming magreklamo dyan dahil pera namin ang sinisweldo dyan. Pera namin, ng taong bayan, ang ginagamit sa operations ng opisina niya. Kung wala kaming dyan, kung hindi pera ng taong bayan yan, at kung hindi siya senador, walang pakialam dyan ng taong bayan. Kaya, tapos ang depensa ni Robin, hindi naman siya senador ng Senate building. Siya daw ay senador ng sambayan ng mamamayang Pilipino. Senator of the Filipino people. Di wag na palang mag-opisina dyan ng mga senador. Di wag na pala. Kanya-kanya na lang sila. Parang work from home. Total, hindi naman pala yan kailangan eh. Itong mga mga senador na tulad ni Robin Hood Padilla, ang tawag sa amin diyan, dispalinghado. Dispalinghado yung mga argumento nito ni Robin Hood Padilla para lang ipagtanggol ang kapwa niya Duterteng senador na si Bato de la Rosa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.